Isang magandang laban ang ipapakita ng Chinese Taipei laban sa team ng Gilas dahil galing sa talo ang Chinese Taipei at gutom sila sa panalo, pero tandaan natin na nasa home court sila ng Gilas at wala rin silang naturalized player base na rin sa box score nila laban sa team ng Tall Blacks o New Zealand. Idagdag pa natin na ini-expect na ng Gilas ang gutom sa panalo na Chinese Taipei at mas titindi pa ngayon ang laro ng Gilas dahil pinaghandaan nila ang isang Chinese Taipei na gustong manalo. Pwedeng mas matindi pa ngayon ang maipakita ng Gilas laban sa team ng Chinese Taipei dahil na rin sa maglalaro ang Gilas sa harapan ng mga solid Pinoy basketball fans dito sa ating bansa at hindi rin sila nagpabaya sa ensayo. Pinaghandaan nila ang Chinese Taipei. Pagtutulungan si Kaiju sa loob ng paint, pero dahil na rin sa double team o triple team para maipit si Kai ay magkakaroon naman ng opening para sa ibang players ng Gilas. Walang katapat na players si Justin Brownlee dahil walang naturalized player ang Chinese Taipei at sa laro nga ni JB na kaya niyang gumawa ng puntos at kaya rin niyang maging isang playmaker o nakikita niya kung saan tatakbo o pupunta ang bola para sa magandang opensa. At dahil nga dito ay mahihirapan ang Chinese Taipei laban sa Gilas. Nasabi natin na kung naglaro, sana itong si William Artino ay challenge talaga ito para kay Kaiju, isang 6'11 na kasinggaling rin ng mga imports sa Japan B1B League. Hindi natin alam kung ano ang tunay na dahilan ng Chinese Taipei kung bakit wala siya sa lineup, pwedeng injury, presyo sa kontrata o personal na rason. Nahirapan ang rain or shine dito kay William Artino noong nakalaban nila ang Chinese Taipei sa Jones Cup at meron pang Ange Kwame noon, pero tinambakan ng Chinese Taipei ang rain or shine. Gusto ko sana na maglalaro nga itong si William Artino, isang 6'11 nang sa ganun ay mapapalaban talaga si Kaiju sa isang malakas rin na player, kaso nga lang ay wala ito at alam na nga natin kung sa aling team papabor ang panalo. JB kay Soto, isang advantage para sa Gilas sa game na ito. Gilas Hadadi, gusto natin ito. Ang sundan ni kay Soto ang yapak ni Hadadi dito sa FIBA Asia. Yun nga lang, nag-iba ang FIBA Asia, kasali na ang New Zealand at Australia. Hindi kagaya noong panahon na nagdo-dominate si Hadadi, China, Japan, South Korea, Gilas at Iran ang nasa top 5. Pero ngayon, nag-iiba na rin ang laro dito sa FIBA Asia, maging ang Jordan at Lebanon ay umaangat na rin ang laro at halos nasa 7 teams na nga ang masasabi natin na malakas na team dito sa Asia. Kitang-kita na naman ang tangkad sagad ni Kay Soto laban sa Chinese Taipei. Hindi lamang si Kay Soto ang dapat tignan ng Chinese Taipei dahil nandito pa nga si Justin Brownlee, CJ Perez, Dwight Ramos, Kevin Kembao na talagang solid ang opensa kapag uminit na ang laro at kaya nilang makagawa ng double-digit scoring kapag nag-click ang kanilang opensa. Para naman sa Chinese Taipei, nakita natin na isang player ang merong double-digit scoring laban sa team ng New Zealand at ito ay si Liu Cheng na naglalaro sa forward position at merong height na 6'4". Mas maganda ang height ng Gilas mula sa guard hanggang sa sentro at mahihirapan ng konti ang Chinese Taipei laban sa Gilas sa pag-score malapit sa basket. 2-0 ngayon ang gustong kunin ng Gilas at magandang panimula ito sa FIBA Asia Cup qualifiers at mas titindi pa nga ang laro dito sa FIBA Asia dahil New Zealand ang susunod na makakalaban ng Gilas Pilipinas. Sa isang panayam naman dito kay Kay Soto ay nasabi niya na mas komportable siya sa sistema ni Coach Tim at ito ay dahil sa composure o pagkakabuo ni Coach Tim Cone sa kanyang team. Sakto nga yung pyesa o players na kanyang kinuha at napansin ko rin na ito yung team na hindi nang iiwan sa kanilang kakampi. Alam nila kung paano magtulungan at bigyan ng kumpiyansa ang kanilang kakampi para mailabas nila ang kanilang best game. Nasabi rin ni Kay Soto na pinaghahandaan nga nila ang Chinese Taipei at lahat sila ay kumayod sa ensayo, walang pahipahinga hanggat hindi natatapos ang misyon. Kunin ang dalawang panalo dito sa FIBA Asia Cup qualifiers first window. Natututo nga si Kaiju sa isang magaling na coach at yung mga kakampi niya, Scottie Thompson, Junmar Fajardo, Japet Aguilar, Chris Newsome at iba pa ay halos may napatunayan na sa PBA at nakakuha na nga ng mga parangal dito. Kung halos magkakasing edad nga lang sana sina Kaiju, Japet, Junmar Fajardo at AJ Edu at itong apat na ito ang rotation natin sa mga bigs sa 10 years ay hindi malayo na magkakaroon tayo ng isa o dalawang FIBA Asia Cup Championship title. Yun nga lang ay mauuna talaga ang mga senior players natin na magretiro at maiiwan naman sina Kay Soto at AJ Edu. Pwede pa naman yung inilagay ni Coach Tim na timetable niya. 4 na taon sila sa Gilas, may pag-asa tayo para sa back-to-back Asian Games gold medal at maging sa FIBA Asia Cup pwedeng nasa top 4 tayo basta healthy sina Japet Aguilar, AJ Edu, Kay Soto at Junmar Fajardo. Nang sa ganon ay may itatapat tayo sa malalaking players ng ibang top teams dito sa FIBA Asia. Problema ngayon ng Chinese Taipei kung sino ang magbabantay kay Justin Brownlee at Kay Soto dahil papakainin sila ni Scottie sa loob ng paint at si JB naman all around yan, mahirap mapigilan kung hindi rin naturalized player ang nagbabantay sa kanya at meron pa tayong CJ Perez, Dwight, Kembao at Tamayo at lahat ng Gilas players ay pwedeng mag-init ang kanilang opensa. Balanse ang opensa ng Gilas laban sa team ng Hong Kong, lahat ay gumawa sa opensa at ito ang gusto natin na Gilas team. May puntos ang lahat ng mga players na naglalaro. Game din na nga at Gilas laban sa team ng Chinese Taipei at nakakahalata na tayo suki ng Gilas ang mga Chinese at sunod-sunod nilang pinapaiyak ang mga ito sa larangan ng basketball.